Bago po tayo magsimula ay manalangin po muna. Aming Diyos, salamat dahil hindi ka katulad ng ibang Diyos na gawa ng tao. Hindi ka bulag, hindi ka pipi, hindi ka pilay, hindi ka bini. Hindi ka pwedeng abutin ng sinuman. Salamat dahil ang Diyos namin ay sa mga pangyarihan ng Diyos. At dahil doon, Panginoon, karapat-dapat na namin purihin at sakot. At hindi ka katulad ng isang operator ng CCTV camera na nandun lang, nakikita kami. Ngunit nandito ka sa kalagitnaan namin. Salamat dahil sinabi mo kung saan nagkakatipon ng inyong iglesia, naroon kami. Sana hindi ito mangyari na isang drama lang ito na tinuturo niyo ako ng mga nanonood sa akin na isang aktor, at sila ang mga audience. Panginoon, lahat kami dito ay tagapagsagawa ng inyong mga salita. Tingnan niyo po ang aming puso at kayo ang aming audience, Panginoon. Kaya po nakakala ng puso namin. Sana kung may mga puso na iniisip ang kabalahan sa bahay, sa opisina, sa trabaho, ay saglit nila itong isang tabi. Saglit nila itong huwag nila isipin ito bagkus ang inyong mga salita. Dahil nandito kami upang purihin ka at sabayin ka at magpalakasan sa isa't isa. Salamat dahil yung lakas namin ay nanggagaling sa inyo. Yung talino namin ay nanggagaling sa inyo. Wala kami pwedeng may pagmalaki. Ngunit salamat dahil pwede ka namin pagtiwala. At hindi nyo kami bibigyan. Dahil ito ang pinaka. Muli po, samahan po ako sa aking babahagi ngayon. Ito po ang aming isang madalangin sa aming Jesus. Amen. Amen. At ang babahagi ko po ay nakabatay sa aklat ni Moises, ang huling aklat sa Deuteronomy chapter 34 verse 5. Deuteronomy chapter 34 verse 5. So ang Bible niyo po ay ang bagong Biblia, nasa 319 po ito. Deuteronomy 34 verse 5. Ngunit mas maganda po para masundan natin ang kwento, basahin po natin ang buong kabanata. Ngunit bago po natin basahin pala, mas maganda basahin po natin yung Deuteronomy 32 verse 48 to 52. So ang unang babasahin natin, Deuteronomy 32 verses 48 to 52. Tapos lilipat po tayo sa Deuteronomy 34. Babasahin po natin ang buong kabanata. At ito po sinasabi sa Deuteronomy 32:48. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises ng araw din iyon. Umakyat ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo, na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jericho. Tanawin mo ang lupain ng Kanaan, na aking binibigay sa mga anak ng Israel bilang pag-aari. Mamamatay ka sa bundok ng iyong inakyat at isasama ka sa iyong angkan. Gaya ni Aaron ang iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor at isinama sa kanyang angkan. Sapagkat kayo'y sumuway sa akin sa gitna ng mga anak ng Israel sa tubig ng Meriba at Kadesh, sa tubig sa ilang ng Zin. Sapagkat hindi ninyo ako tinuring na banal sa gitna ng mga anak ng Israel. Gayun may makikita mo ang lupain sa harapan mo. Ngunit hindi ka makakapasok sa lupain na aking binibigay sa mga anak ng Israel. At sa chapter 34, nabasahin po natin ang buong kabanata 1-12. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay umakyat si Moises sa bundok ng Nebo mula sa kapatagan ng Moab sa tuluktok ng Pisga na nasa tapat ng Jericho at ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain ng Gilead hanggang sa Dan. Ang buong Naphtali, ang lupain ng Ephraim at ng Manase, at ang buong lupain ng Juda hanggang sa dagat sa kanluran. Ang Negev at ang kapatagan ng libis ng Jericho na lungsod ng mga puno ng palma hanggang sa Duwar. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na pinangako kina Abraham, Isaac at Jacob, na sinasabi, aking ibibigay sa iyong bibig. Aking pinakita sa iyo, ngunit hindi ka darating. Kaya si Moises, na lingkod ng Panginoon, ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-peor, ngunit walang sinumang tao ang nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw nito. Si Moises ay 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang likas na lakas ay humina.
at ipinagdugsa ng mga anak ng Israel si Moises ng 30 araw sa mga panagan ng Moab, at natapos ang mga araw ng pagtangis at pagluluksa para kay Moises. Si Josue na anak ni Nun ay puspos ng espiritu ng karunungan sapagkat pinatong ni Moises ang kanyang mga kamay sa kanya. Pinakinggan siya ng mga anak ng Israel at ginawa nilang gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. At wala pang bumangang propeta sa Israel na gaya ni Moises, nakilala ng Panginoon ng mukhaan. Walang tulad niya sa lahat ng mga tanda at mga kababalagahang inintos ng Panginoon na gawin niya sa lupain ng Ehipto, kay Faraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod at sa kanyang buong pamilya. Well, at dahil sa makapangyarihang kamay at sa dakila at kakilakilabot na ginawa ni Moises sa pamilya ng buong Israel. Hindi ko po alam kung naging leader na kayo. Somehow siguro, kung kayo isang nanay o tatay, gilid kayo ng inyong mga anak. O kung kayo isang anak naman, kung lalo na pag panganay, di ba? Pag-inutusan kayo ng inyong mga magulang, ay inuutos niyo rin sa inyong mga kapatid. Magiging leader din kayo. Maaaring leader kayo sa school. Kung bunso ka naman, naging leader ka sa school. O ginagawa kang leader ng group. Diba? Pwede rin. O pwede ka rin maging leader sa office. Tulad ni Legion, wala siya dito. Pwede ka rin maging leader sa church. O saan lang. Gayun din po si Moises. Isa siyang leader. Pero gano'n kaya natin kakilala si Moises? Ayun nagtanong sa akin bawat isa. Siguro kilala niyo si Moises nung kayo mga bata pa at nagdaan sa Sunday school. O baka hindi pa naturo nila Teacher Jess sa inyo, malamang may tuturo nila yan. O napanood niyo yung 10 Commandments sa TV, kung kayo hindi madalas na church, madalas kilala niyo si Moises. Kaya patingin ko lahat tayo ay kilala si Moises. Sino nga po ba si Moises? Sinasabi siya daw ay isang lawgiver, tagapagbigay ng kautusan. Sinasabi din na siya ay isang architect. Diba gumawa siya ng tabernakulo? Pinagawa siya ng Diyos, specific. Yung mga sukat nun, siyang architect. Isa siyang pastol. Nagpastol siya ng tupa ng kanyang biyanan ng 40 taon. Isa siyang sundalo. Napaglaban sila sa mga Moabita at iba pang mga tribo. At sinasabi sa Biblia na si Moses daw, hindi ko alam kung alam niyo yung salitang meek o yung ginamit sa Numbers 12, 1-4, siya daw isang maamon. Pero sa tingin ko, may iba pang kahulugan yung meek, katulad ng mapagtiis, mahinahon, mapagkumbaba. Yan. Sabi po sa 34:7, si Moses daw ay nabuhay ng 120 taon. Kaya gusto ko pong hatiin yung buhay ni Moses sa tatlo. So 120 divided by 3, 4. So 40 years. Yung unang 40, ayun po yung buhay niya sa Ehipto nung siya ay isang nakatira sa palasyo ng Paraon. Yung ikalawang 40 po, ayun naman yung buhay niya nung nasa bansa siya ng Midian. Doon niya nakilala si Jethro, si Reuel, si Sipora na kanyang asawa, at ang kanyang anak na si Gerson. Sino pa? At ang huling 40, ayun naman po, yung pagkatawag sa kanyang Diyos. Upang manguna sa paglalakbay sa lupang pangako. So, isa-isayin po natin. First 40. Nung nabuhay po si Moises, ay alam natin merong away sa pagitan ng Ehipto at ng Israel. 70 tao lang po yung pumasok. Wala kay Jacob, 12 tribes, papuntang Ehipto dahil alam natin nangyari, di ba? Pinapunta sila ni Joseph. So 70 lang sila. Ngunit, 300 years after that, ay lumago yung bansang Israel. Kaya nga, di ba, naalarma si Faraon. Sabi niya, tignan niyo, mas malakas sa atin ang bansang Israel.
Ano pa? Mas marami sila kaysa atin. Ano pa? Baka sila ay makipag-ani sa ibang bansa. Kapalunin tayo. Diba yun yung ano? Pero ilan nga ba yung bilang ng Israelita? Hindi sinabi, pero sinabi ko sa Exodus 12:37, 600,000 men. Hindi kasama ang babae at mga anak. So 600,000. Siguro million, umabot ng million ang populasyon ng Israel na nakalakit sa lalawigan na sa Goshen. Yun, tama, sa Goshen. At alam natin ang nangyari dahil doon, ipinatapon ng paraon yung mga sanggol sa ilog. At naitapon nga si Moises, pero sinip siya, di ba? Hindi siya itinapon ng basta-basta, kundi nilalagaan siya dahil sabi sa description sa kanila sa Exodus 1, cute daw yung bata si Moises. Natin alam ito. Cute daw, kaya hilinta siya ng nanay niya. At isinilig sa isang lalagyan, nakasya siya. Alam natin nangyari, sinundan siya ng kanyang kapatid at tatagpuan siya ng prinsesa o ng anak ni Paro. At dahil doon, kinupkup siya ng kinupkup siya ng prinsesa o yung anak ni Paro. Ngunit pinaalagaan sa kanya, ng prinsesa na to sa kapatid ni Moses. So, ganun po yung nangyari. Kaya, makikita niyo, mapapansin niyo sa istorya, kung di niyo man ako maintindihan, ay very sympathetic si Moises sa mga Hebreo, sa mga kauli niya. Kasi kilala niya at alam niya kung sino siya. So, ayun po yung nangyari. Alam natin, nakapatay si Moises at natakot siya kay Paraon. At nung sumunod na nangyari, pumunta siya sa Midian. So, doon po nagtatapos yung 40 years. Ay, di lang po kasi yung description sa Jesus patungkol sa 40 taon ng buhay ni Moises. At ganoon din naman, yung 40 taon niya sa Midian, doon niya nakilala ang kanyang biyanan, na si Jethro. Doon niya rin nakilala yung kanyang asawa na si Sipora at sila nagkaanak. At sabi, siya ay naging pastol ng tupa. At ganoon din kabilis yung istorya. At yung ika-40, ay naman po yung tinawag siya ng Panginoon. Alam natin nangyari, merong burning bush, merong maliit na punong kahoy nag-aalab. Alam natin kung sino yun. Siya yung Diyos, burning bush, at nakita yung Moses, nag-usap sila, di ba? At sabi niya, di ba? Sabi ng Panginoon, papalayain niya yung Israel sa kamay ng Ehipto, at, hindi lang palalayain, papapuntahin niya rin sa lupang pangako. Dalawang pangako po yung pinangako ng Diyos. Una, palalayain. Ikalawa, yung pinangako na lupain sa kanila ay ibibigay. So, dalawa. Siguro natuwa si Moises kasi nakapag-usap siya sa Panginoon, pero hindi niya alam siya yung tatawagin ng Panginoon. Kaya mayroon siyang 4 na objections, di ba? Unang objection ni Moises, sabi niya, sino ako? Exodus 3:11. Sino nga ba si Moises? Parang ganito yan. Sa mga bata, di ba, pag kinakausap natin yung teacher natin o yung principal, parang mayroong katatakutan. O natatakot ka. O minsan kapag inutusan ka ng nanay mo na umutang sa kapitbahay, o di ba? Takot ka rin, di ba? Ano yung hindi? Ito yung pagbantaan. Pero si Moises, alam niya kung sino yung tinutukoy ng Panginoon. Di ba? Yung paraon, gano'n kaya kapangyarihan yung paraon na yun. Sabi niya, sino ako? Ano yung sabi ng Diyos? Ako yung makakasama niya. Sabi niya, sino ako? Pero sinabi ng Diyos agad, ako yung makakasama niya. Sabihin mo sa mga tao, ako ay ako nga. At ako nga. Ako ito. Ito po yung isa sa mga pangalan ng Diyos. Ako nga. Ibig sabihin, wala siyang pinanggalingan. Mula pa ng kapanahon ni Abraham, nandun na siya. Ako nga yung Diyos na yun. Tayo pag dinidistrag ang sarili natin, ako yung anak niya, tika. Ako yung... Hindi, siya yung Diyos. Di ba? Wala siyang pinagmulan. Hindi niya kailangan ng enerhiya para mabuhay. Hindi niya kailangan ng hangin
ng apoy o ng pagkain. Siya ay siya. Ako nga. Kaya nga, sabi natin, diba, si Jesus ay Diyos. At hindi tayo naniniwala sa ibang sekta na sinasabi si Jesus daw ay tao sapagkat ginamit ko ni Jesus. John 8:58, kung babasahin, mula pa, wala pa si Abraham, ay ako nga. Ginamit yung salita ako nga. Na sinabi naman sa Exodus 3:11, ibig sabihin si Jesus ay umiiral na. Noon pa, isa siyang Diyos. Hindi ba? Ikalawang objection, hindi nila ako paniniwalaan o papakinggan. Ang sabi ng Diyos, diba? Papakita ko sa iyo yung mga tanda. Wala natin nangyari. Sige Lord, okay na. Sabi yung pangatlo, hindi ako magaling magsalita. Pero sabi ng Diyos, sino ba nabibig para makapagsalita ka? Ika-apat na objection, Lord, iba na lang. Ayok, di ba talaga kaya, Lord? Pero di ba nagaling yung Diyos? Sabi niya, ipapadala ko sa iyo si Aaron. Sige, kung ayaw magsalita, ipapadala ko sa iyo si Aaron. Nangyari nga po, walang magawa si Moses, siguro. Sumunod siya sa utos ng Panginoon. At kinausap ni Moses at ni Aaron yung taong bayan. At nangyari, sinabi nila, at ginawa nila yung mga milagro, at naniwala yung taong bayan, Exodus 4:31. Ngunit, nawala yung pananampalataya nila, nang pahirapan sila, ni Paraon. Pagkatapos ng Passover, alam natin ang nangyari, naglambay sila patungo sa lupang pangako, ngunit nawala naman sila ng pananampalataya nung makita nila yung mga sukbo, mga sundalo ng Faraon na nasa kanila. Diba? Nagreklamo pa nga sila at ito sinabi nila, dahil ba sa walang libingan sa Egypto, kung kaya dinala mo kami sa ilang upang mamatay? Alam natin ang nangyari ulit, bumuka ang dagat para sa kanila at sumara naman sa mga Egyptyo at nalulog sila. At nanampalataya na naman sila sa Diyos at kay Moses. Di ba? At pagkatapos, naglambay sila ng 3 araw at nakahaw sila at nakatagpo sila ng tubig, ngunit mapait yung tubig. Nagreklamo na naman sila. At pinatapos ng Panginoon yung tubig na yun. Di ba? Pagkatapos sila mauhaw, nagutom sila syempre. At ito sinabi nila, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Egypto. Nabusog kami doon, ngunit ito, gutom. Sabi ni Robert kanina, ironic daw. Pero ito nakita natin, ayaw mo dito, di ba? Sila, yung sa chapter 1, chapter 2, tumatanis, para gusto nilang lumaya. Ngayon, gusto nilang bumalik. Very ironic po yun. Yan natin yung nangyari, nagpaulan ng Panginoon sa kanila ng tinapay, o hindi tawag nilang mana. O yung sinabi sa Psalms 78, verse 25, ito yung tinapay ng anghel. Pagkatapos ay naahaw na naman yung mga tao. Dahil naglalakot yung paglalakbay nila eh. Ang sabi, papatayin mo ba kami sa uhaw kasama ang aming anak at kawan? At pinagbantaan nila si Aaron at si Moses. Patayin. Diba? Si Moses ay umakyat sa Mount Sinai upang kausapin ng Diyos. Dito po yung nangyayari yung 10 utos, yung mga tabernakulo, kabananggitan, dambana, yung kausaotan ng mga pare ng Levita, kinausap sila ng Diyos. At nainip yung taong bayan kasi nasa tuktok si Moses sa Mount Sinai. Nainip yung taong bayan, sabi nila, bakit ang tagal ni Moses? Alam natin yung nangyari na gumawa sila ng gintong guya sa pamamagitan mismo ni Aaron. At nagalitan ng Diyos. Napakatigas ng kanilang ulo. Nagsawa sila sa manong binigay ng Diyos sa kanila. At sinabi nila, aming naalala ang isda, pipino, melon, sibuyas, at bawang sa iyo. Nangihina na kami sa aming kinakain. Numbers 11:12. Nagalit ang Diyos at sumama ang loob ni Moses. At sabi ni Moses, diba? Lord, bakit naman ang bigat ng pasaran na binigay mo sa akin? Patayin mo na lang ako. Exodus 11. O Numbers 11:15. At dahil napakabuti po ng Diyos, pinigyan siya ng 70 elders na matatanda para tumulong. Hindi po older elders to. Matanda. At yung may mga matindi pang nangyari, nagreklamo ang kanyang mga kapatid na si Miriam at si Moises sapagkat siya nag-asawa ng isang pusita.
At dahil doon, nagkaroon ng ketong si Miriam, at siya'y namatay. Nagpadala ng espiya Israel sa lupang pangako. Pero ang ibinato sa kanila ay masama. Diba? Yung 10 at 2 lang yung nanampalataya, si Joshua at Caleb. At sinabi nila, di ba, nauwi lang ba sa wala yung aming pagpapagal, yung aming pagsama sa iyo? Nagreklamo na naman sila, di ba? Nangyari po, nagkaroon ng kudita sa pagitan sa pamumuno ni Korah. Si Korah po ay isang Levita at kasama mismo ni Moses. At ang matitip pa doon, sinisi nila, hindi si Korah, kundi si Moises at si Aaron. Get siya. At ito yung pinakahuli. Muli silang nauhaw sa Meribah. Yung Meribah po yung lugar. At sila'y nagpulong laban kay Moises. At si Moises ay nawala ng pasensya nila at pinukpok yung bato ng 2 ulo. At yung rest ng story po, ayan natin. Etong Deuteronomy 34. Kaya po, ang gusto kong paksa na dalhin sa inyo ay ito. Ang kamatayan ni Moses. May 2 pong points. Una, ang kasalanan ng tao. At ang ikalawa ay ang pagkasoberano ng Diyos. Kasinat na, at ikalawa yung sovereignty of God. Yung Israel po, sa kanilang pagkakasala, obvious yung kanilang pagkakasala. Pero si Moises, pinukpok niya yung bato, medyo parang, pinukpok na yung bato, hindi na siya nakarating sa lupang pangako. Pero gusto ko pong balikan yung story sa Numbers 11. Kaya samahin ko magbukas sa Numbers 11. Numbers 20, mga bilang, 20. Babasahin ko po yung 8 hanggang 13. Sabi ng Panginoon, kunin mo ang tungkod at ikunin mo ang kapulungan, ikaw at ang kapatid mong si Aaron, at magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. Sa gayon ka maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato. Gayon ka magbibigay ng inumin para sa kapulungan at sa kanilang mga hayop. At kinuha ni Moses ang tungkod sa harap ng Panginoon gaya ng inutos sa kanya. Pinipon ni na Moses at Aaron ang kapulungan sa harap ng malaking bato. At kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga magkakimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Tinaas ni Moses ang kanyang kamay at 2 ulit na hinampas ng kanyang tungkod ang malaking bato at ang tubig ay lumabas ng sagana at tuminam ang kapulungan at ang kanilang mga hayop. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga Israel. Kaya hindi niya dadalhin ang kapulungan ito sa lupain na aking ibigay sa kanila. 13. Ito ang tubig ng Meribah na kung saan nakipag-away ang mga anak ng Israel sa Panginoon at ipinakita niya sa kanila na siya. Ito po yung tagpo na kung saan si Moises ay nagkasala at pinagbawal ng Panginoon na makapasok siya sa lupain ng pangako. Kung ating babasahin sa una, niliyakap, maliit lang yung kasalanan ni Moises sa dunya. Pero kung ating babalikan, pag-aaralan, meron po akong nakita 3 mahalagang punto. Una, yung punto sa kanya ng Panginoon. Sabi, di ba, kausapin mo yung patong. Ang kinausap niya ay ang mga Israelita. Di ba? Wala naman sinabi yung kausapin niya yung Israelita. Kinausap niyo. Dalawa, pinakuha sa kanyang tungkod niya. Hindi natin alam kung kanyang tungkod, kung yung tungkod ba ni Aaron o yung tungkod ni Moises nagiging ahas. Hindi sinabi, hindi naging pansin. Para para ipunin yung bayan, hindi para ibang pukpok. Ngayon nakita, pinukpok niya eh. Yung ikalawang bagay, yung una, utos. Yung ikalawa, yung kawalan ko ng pananampalataya. Yung Diyos po nalalaman kung ano yung isip at puso natin lahat. Kaya nga sinabi niya, mula na sa sinabi niya, doon tayo, hindi daw sila sumampalataya.
Pero paano hindi ka sumampalataya? Ang ibig sabihin po ng pananampalataya ay ganito, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Hindi po nagtiwala sila Moises sa Diyos. Pagkus ay nagtiwala sila sa kanilang sarili. Sarili, magagawa. Hindi sa magagawa ng Diyos. Kasi pinakpok nila eh. Ang utos lang, ikaw sa. Ikatlo, ang kabanalan. Kabanalan. Ano ibig sabihin ng kabanalan? Inangkin po nila yung kabanalan ng Diyos. Ano po ibig sabihin? Sa 2010, makinig kayo ngayon, mga matang-himagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig? Ikukuha ba namin? Ibig sabihin, may kapangyarihan po ba si Moses para kumuha ng tubig? Di ba ang Panginoon niya? Parang sinasabi niya, ako yung may kakaya sa kumuha ng tubig para sa inyo. Ako yung may kakayahan. Kung magkakaroon kayo, o hindi. Kinuha nila yung palawalan niya, yung magagawa ng Diyos. Inangkin nila. Makinig kayo ngayon. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking manay? Dapat sila ang kukuha. Di ba dapat ang Diyos? Kasi yung Diyos nagpo-provide sa atin lahat. Minsan ganun din po kasi tayo. Inangkin natin yung hindi sa atin. Mabilis na application lang po. Kinausap ni Moises si Lord, o ang Panginoon, napapasukin siya. Deuteronomy 3, nagalangin pa nga siya, Lord, patawarin mo na ako sa akin sa langit. Pero hindi siya pinagbigay ng Diyos. Sabi niya, di ba, gusto ko kasi makita yung lupang pinangako. Pero naging mabuti pa rin yung Diyos sa kanya. Kasi pinakita sa kanya, di ba? Pero hindi na siya nakakapa. Ang aplikasyon po ay ganito. Sino ka sa dalawa? Ang Israel na obvious ang kasalanan o si Moses na nagkasalanan? Hindi ko po alam. Tingin ko, kung ako ang papipiliin ay ako yung Israel. Napakatipos na po. Kasi yung pagkain lang ay nauumay na, nagkakasalanan. Diba sabi mo, everything depends. Naalala ko yung namin sa iyo nyo, pare-parehas yung ulam, pare-parehas yung isda, pare-parehas yung kinakain namin, pare-parehas yung menu. So, isang linggo yun, pare-parehas. So, yan, friend, kasala ko, nagreklamo ko, isda na naman. Kahit galing po kasi kasarap yung ulam. Pag laging uliinit, hindi na masarap. Pero, hindi po ininito galing sa langit po. Kung si Moses po, na isang lawgiver, na isang sumulat ng batas ng Diyos, na sinasabi pa nga sa New Testament, Law of Moses, ay nagkasala. Sino pa naman tayo na hindi magkakasala sa atin ng Diyos? Sino ka para hindi magkasala sa Diyos? Sabi sa Romans 3:23, diba? Lahat ay nagkasala at hindi nakakot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung nakakala mo kung ikaw ay nakatayo, magingad ka ba ako? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:12. Yung ikalawang punto ko na gusto kong bigyan pansin, kaya ito, yung sovereignty of God. Sabi sa Deuteronomy 34:5, kaya't si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Ayon sa salita ng Panginoon. Hindi po ito disgrasya lang. Ang Diyos po wala pong disgrasya, wala pong aksidente sa kanyang vocabulary, sa ating nagpulong. Lahat ng bagay, sabi niya, ay alam niya. Dahil siya ay isang soberano, siya ang may kontrol ng lahat. Mabuti man o masama. Kung ikaw ay Kristiyano, para sa ikabubuti mo. Sa ikabubuti ng umulibig sa kanya. Romans 8:28. At kung hindi naman, hindi ka Kristiyano, para yan, ginagawa yan ng Diyos para sa ikasisihan. Nakita rin natin sa tagpo, ang pagkasoberano ng Diyos, kahit na tataka-reklamador nila, kung natin, binigyan pa rin sila ng tubig sa Meriba, di ba? Matapos magkasala ng taong bayan at Moses,
Hindi hinayaan ng Diyos na maulan sila ng tubig. Binigyan pa rin sila ng tubig. Kahit na napakatigas ng ulo nila, hindi sila nililipon ng Diyos lahat. Unti-unti, hindi lahat. Diba? Dapat lahat kasi lahat sila nagkasama, pero hindi lahat. Hinayaan pa rin ng Diyos na makapasok ang kanilang anak sa lupang samahan. Ano ba? Iniligtas sila ng Diyos sa mga kaaway, sa mga Moabita, Amonita, at ang iba pa. At marami pang iba. Binigyan din sila, diba, ng halihing apoy sa gabi. At pag naglalakbay sila sa umaga, binigyan sila ng Diyos ng isang malaking ulap para hindi sila may ulan. The sovereign Jordan, o yung kanyang soberanong biyaya, sovereign grace. Hindi po po sa church. Pero mapapansin po natin, hindi na siya soberano, kundi yung biyaya niya sa atin, yung soberano din. Sa ating lahat. Alam ko kanina, sinabi ko yung application ko, walang nakasunod sa atin, sa batas. Ang Diyos, wala sino man. Kahit si Moses, na kanyang pinagkatiwalaan, hindi rin po nakasunod sa batas. Ibig sabihin tayong lahat dito sa SGCC, nung nakikinig, at maging ako, ay hindi nakasunod sa batas. Pero dahil sa kanyang soberanong biyaya, may isa pong bumabang tao. Bumaba si Ahama para sa atin. Para ang kanyang katwiran, dahil siya lumakad ng matuwid, ay ibigay sa atin nananampalataya sa kanya. Ang katwiran niya, pwede niya ipunta sa iyo kung ikaw ay nananampalataya sa kanya. At siya'y namatay, para kung sino manampalataya sa kanya, magkaroon ng buhay na. At siya'y nabuhay, para upang tayo mabuhay din kasama niya. Siguro po ang hamon sa atin. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, mabuti magpasalamat tayo sa Diyos kasi tayo lang mga matitigas ang ulo gaya ng Israelita na binigyan ng biyaya ng Diyos dahil sa kanyang soberanong biyaya. Pero kung ikaw naman to ay isang tao na matigas pa rin ang ulo, hindi ka po makakarating sa lupang mga. Hindi ka makakarating sa lupang pinangako ng Diyos. Hindi po ang kalaan, kundi yung heavenly kingdom. Ay po yung langit. Kung saan ang ng Diyos, kung saan makakasama ni Jesus ang kanyang pangalan. Madalangin po lang.